Anong oras Yes, entirely may CA i-vote pa kami ba? nun. Kasi 308 ang appointments at nominations na hinahabol namin. Siguro ko naka 1/3 pa lang kami last week. So, bukas at sa Martes, CA kami mula alas 12 o alauna hanggang matapos. Kaya na-delay kami nung nakaraan, di ba, nung Wednesday. So, as soon as matapos yung CA, magko-convene kami. Wala na kaming isa-second reading. Useless na. Wala na rin kaming ito-third reading. Kung meron man, ratification na lamang ng BICAM report na may clean na lamang yon. Pagkatapos nun, nakaschedule ng basahin ng prosecutors yung kanilang articles. I-refer sa impeachment court. Susumpa ako bilang presiding officer. Papasumpain ko, malamang sa SecGen na lang. Papasumpain ko mga miyembro ng Senado. Hindi pa namin sigurado kung pagsumpa ay naka-robe na ba o pagkatapos sumumpa, doon pala magro-robe. Wala pa kami doon. Madali na siguro yun. Depende na sa trip nila. Hindi na by motion yun kasi naka-recess kami. So, pero nung nagdaang impeachment, nag-robe sila pagkatapos sumumpa, nag-recess para pag bumalik, naka-robe at doon pa lamang magko-convene yung court. Pag-convene ng court, hindi ito Senado na, walang majority leader. Wala sa rules namin ang may majority leader ang impeachment court. So everything, all the orders, specifically yung summons, will be issued by the presiding officer. Kung may magdagdag pa na motion, let's say in schedule ng trial, yung rules, amendahan, i-entertain din yun doon. Tapos, pagkatapos ng pag-issue ng summons, kung hindi magta-trial, matapos ang June 11, edi adjourned yun. Kung mapagpasahan na mag-trial, pagkatapos nun, edi tutuloy-tuloy yun. Hanggang June 30. So, follow through lang dun sa question ni Ate Celi, follow up lang. Kasi alin doon ang dami yung sinasabi na yung nagkaroon ng impression na parang gustong patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis. Nino ba? Base sa resolusyon na unang kumalat na walang pangalan, na later on sinabi ni Senator Bato na pinag-iisipan niya na hindi naman final. Base sa sinabi ni Senator Tolentino na hindi tatawid, na hindi naman ako sang-ayon doon at tila hindi naman yun ang posisyon na mas nakararami. Nagdebate nga sila ni Senator Pimentel, hindi ba? Actually, I tend to agree more with the position of Senator Pimentel na ito'y tatawid for the several reasons I mentioned pa before. That legally, you should finish what you started. So, walang intention na patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis? Wala akong nalalaman na intention sa ngayon. At hindi nyo papayagan, sir, na mangyari yan? Pagbobotohan yun kung meron man. Pagbobotohan yun kung meron man. Ano bang ground? Kung yung lumabas na sinasabi niyong resolusyon, hindi. Definitely not. On my part, that's my vote. Pero anong sinasabi ba niyong ground? Mag-usap tayo pag may ground na. Kasi binasa niyo po yung scrap of paper na yun? Hindi, scrap na nakwento lang sa akin. Nakwento lang na yun daw yung laman. Kasi sa dami ng binabasa ko, kayo naman, babasahin ko ba ba yung hindi pa na-file? Pwede ba pag na-file na, doon ko na lang babasahin? Hindi. sir, kasi daw malalagay sa alanganin ang reputasyon at integrity ng Senate kung sakaling magkaroon nga ng arbitrary dismissal. Again, Celia, let history be the judge of that. It would be unfair to say that this is right and this is wrong simply because you think that way, or simply because they think that way. Any legal position will be finally determined by the Supreme Court, not by us, not by any legal luminary, not by any former or current senator, but the Supreme Court. Number two, whoever is right or wrong at any stage of our history will be decided upon by history itself with the benefit of hindsight. Hindi porkit hindi sang-ayon sa iyo ang isang tao, siya na kagad yung mali at ikaw ang tama. Hindi porkit iba ang ginagawa ng tao, sa gusto mong gawin nila, agad-agad sila na yung mali at ikaw ang tama. Hindi ganun yun. We do not operate and think that way, especially in a democracy. Yes, ma'am. Okay.
Nandun pa siya, hindi pa siya umaalis eh. Sa SP yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna, na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin. Ano mang ingay yan. Ulitin ko ha, sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi niyo ako pinaniwalaan na pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinaside ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon? Dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang president, yun pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Parang ano na yun, parang tagline na yun ng ano ng GMA. Yes, ma'am. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila eh. 200 pesos across the board, huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Narinig ko nga ang sinabi ni Congressman Franz. Sabi niya, gumaganti raw ako, kaya last day ko final, dahil last day din nila final sa Senado yung impeachment. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Kung sinadya nilang i-file yung impeachment sa last day namin, pues hindi ko sinasadyang gawin ito. Wala naman kasi sa LEDAC at hindi niya narinig yung mga panukalang batas na kailangan naming ihabol. Na siyang nahabol naman namin nitong nagdaang 3 araw na nagsesyon kami, kabilang na ang araw na ito. So magbabay-cam, sir? Ano? Magbabay-cam pa? As soon as matanggap namin, pero hindi pa namin natatanggap. Nag-nominate pa lang yata sila ng Bicameral Conference Committee members. Pero ulitin ko ipapasa pala nila yan, but hindi binring up sa LEDAC. Para na pag-usapan na. Hindi ba? Siguro naman, hindi ito maliit na bagay para hindi man lang mabanggit o mapag-usapan. Ano to, napag-isipan lamang pagkatapos ng LEDAC? What are the chances, sir, na i-adopt yung motion? Or mas talaga naman po-compromise sa amount? I haven't seen it. If you remember the Senate bill providing for a 100 pesos across-the-board wage increase, marami kaming in-exempt para protektahan yung maliliit talaga, yung micro and small industries na hindi kakayanin maski na 100. So, hindi ko pa nababasa yung pinasa nilang batas. Kung lahat ba kasama, tinanggal din ba nila yon? Hindi ko pa nakikita. Inaasahan namin na makikita namin yan ngayon o bukas pag napadala na nila sa amin. Sir, si Senator Amy, parang nagtataka after the LEDAC, biglang may decision na ituloy na daw yung barangay at SK election sa December. Meron silang concern na baka daw gamitin yon para i-postpone daw ulit yung BARM election dahil may ganong info. Tutol ako sa anumang postponement sa BARM election ngayon o sa darating na Kongreso. Walang ganong hakbang sa pagkakaalam ko. Ngayon, Kongresong ito, hindi ako pwede